Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na mayroong mga kaganapan sa bansang India na sa sobrang kakaiba ay mahihirapan kang paniwalaang posible pala? Kaya mula sa babaeng kinasal sa isang aso hanggang sa pangyayaring magbibigay sa'yo ng bangungot ay pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang pangyayari sa India na hindi mo akalaing totoo pala. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, babaeng kinasal sa aso. Alam mo ba na mayroong tradisyon sa bansang India kung saan ang isang tao ay pwedeng ikasal sa isang asong kalye bilang pangontra sa sumpa? Ganito ang nangyari kay Mangli Munda na isang 18 taong gulang na babae mula sa India na napilitang ikasal sa isang aso. Matapos mapag-alaman na sinumpa daw siya na magiging dahilan para malasin ang kanyang buong pamilya at mga kasama nila sa kanilang lugar. Ang kasal daw na magaganap ay makatutulong upang maipasa ang sumpa sa nakuha niya sa asong kanyang magiging asawa na makakasiguradong hindi magkakaroon ng kamalasan ang kanilang lugar at ang kanyang susunod na mapapangasawa. Hindi si Mangli ang pinakaunang nakaranas ng ganitong uri ng kakaibang kasalan at siguradong hindi rin siya ang huli. Number 9, kinasal sa puno. Kung meron ngang tradisyon ng pagpapakasal sa aso sa bansang India, ay talaga namang hindi na tayo dapat magtaka pa kung meron din silang tradisyon ng pagpapakasal sa puno na kadalasan daw ginagawa ng mga magkasintahan upang makontra ang mga masasamang elemento sa kanilang paligid at masigurado ang kanilang masayang pagsasama habang buhay, kung saan ang mga kamalasan daw ay ipapasa nila sa punong kanilang papakasalan. Ang puno na papakasalan ng isang Indiano ay sasabitan ng palamuti at iba pang mga bulaklak na para bang isang ordinaryong kasal lamang, kung saan ang susunod daw na mapapangasawa ng taong nagpakasal sa puno nito ay ang kanila ng pangalawang asawa na talaga namang nagpapakita kung gaano kaorganisado at kapopular na sa bansa ang ganitong klaseng tradisyon. Number 8, walang hanggang apoy. Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga apoy ay sadyang madali lamang mapatay, kung saan matamaan lamang ito ng hangin o kaya ay tubig ay mabilis na itong mawawala. Pero alam mo ba na sa isang templo raw sa bansang India ay mayroong mga apoy na humigit kumulang 2,000 taon na nagliliyab? Ito ay ang apoy sa templo ni Jwalaji na kilala bilang Diyosa ng Apoy, kung saan ang templo raw na ito na deboto sa kanya ay biniyayaan niya ng apoy na habang buhay magliyab, kung saan noon nga ay may isang tao na sumubok na buhusan ito ng tubig na matapos siyang mabigo ay naging deboto sa templo. Sinusubukan rin ipaliwanag ng mga eksperto ang apoy sa Jwalaji Temple na hindi pa rin nila matukoy kung paano nagliyab at kung bakit hindi mamatay-matay hanggang sa ngayon. Kaya naman bigo pa rin silang maintindihan at may paliwanag kung ano ang nangyayari dito. Number 7, Banghart Fort. Kahit pa ang reliyosong bansa ng India ay meron ding mga lugar na talaga namang minumulto pa rin daw, kung saan ang pinaka nakapangingilabot na lugar daw dito ay ang Banghart Fort na hindi pinahihintulutang bisitahin sa tuwing sumasapit ang gabi. Sa kadila ng ang lahat daw ng bumibisita dito matapos ang magtakip silim ay naglalaho at hindi nakalalabas pa ng buhay. Ayon sa mga kwento ng mga tao ay minalas raw ang lugar dahil meron noong isang mangkukulam na matapos hindi makuha ang pag-ibig ng prinsesa na nakatira dito ay nagpalaganap ng sumpa at kamalasan sa Banghart Fort na nagdulot para mamatay ang lahat ng bumibisita dito, kung saan kahit na walang patunay ang ganitong mga kwento ay hindi pa rin mabigyang linaw kung bakit mayroong mga kakaibang pangyayari ang nagaganap sa lugar sa tuwing sumasapit ang gabi. Number 6, misteryo ng ibon sa Jatinga. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong kakaibang kaganapan na taon-taon nangyayari sa nayon ng Jatinga sa bansang India na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag ng mga eksperto? Ito ay ang misteryosong pagkamatay ng daang-daang mga ibon sa lugar na sinasabing nagpapakamatay raw matapos pumunta dito sa tuwing sumasapit ang buwan ng Setyembre hanggang Oktubre, kung saan kaysa raw mag-migrate at maghanap ng bagong matitirhang lugar sa nayon ay nagpapatiwakal lamang ang mga ibon matapos mapadpad dito na kahit anong gawin ng mga eksperto ay hindi pa rin nila may paliwanag hanggang sa ngayon.
Madami mang tsorya ang lumabas patungkol sa kakaibang kaganapan na ito, sa datinga ay talaga namang wala pa ring matibay na ebidensya ang nagpapaliwanag kung bakit ganito na lamang ang nangyayari sa mga ibon matapos mabisita sa lugar. Number 5, pagligo sa tae ng baka. Sadyang napakaraming mga sumikat at lumaganap na solusyon at paraan daw upang maging pangontra sa sakit na COVID. Pero alam mo ba na mayroong ginagawa ang mga Indiano para dito na talaga namang hindi ka panipaniwalang totoo pala? Ito ang kanilang pagligo at pagpupunas ng tae ng baka sa kanilang katawan na sinasabing nagsisilbing proteksyon daw sa sakit na lumalaganap sa ating planeta, sa kadahilan ng paniwala nila na ang dumi raw ng mga baka ay puro at malinis na nagiging dahilan para matanggal din ito ang mga virus na maaaring kumapit sa kanilang katawan. Wala mang patunay na gumagana ang ganitong ginagawa ng mga Indiano na talaga namang hindi kakayaning gawin ng marami sa atin, ay patuloy pa din nila itong ginagawa na nagpapakita lamang kung gaano katindi ang kanilang debosyon sa kanilang mga pinaniniwalaan. Number 4, ritual ng fish prasadam. Hindi na talaga may tatanggi na napakaraming paniniwala ng mga taga-India patungkol sa mga lunas sa kanilang mga sakit, kung saan ang isa sa pinakapopular dito ay ang kanilang ritual patungkol sa fish prasadam, kung saan ang mga taong may asma ay papakainin nila ng buhay na isda na pinahiran ng dilaw na kasangkapan na gawa sa mga herbal na gamot na 3 araw raw sunod-sunod na gagawin ng pasyente. Wala mang patunay na gumagana nga ang ganitong klaseng gamutan, ay humigit kumulang 173 taon na raw ginagawa ito, na nagpapakita lamang kung gaano kayaman na ang kasaysayan ng bansa patungkol sa mga kakaiba nilang paraan ng panggagamot. Number 3, kakaibang nilalang. Sa dinami-rami ng maaaring matuklasan ng mga eksperto sa bansang India, ay ito na raw ang isa sa pinakakakaiba sa lahat. Sa kadahilan ng kung napanood mo na ang pelikulang Harry Potter, ay sigurado akong pamilyar ka na sa nilalang na ito na tila baka pareho ng karakter na si Dobby na isang elf, kung saan mapapansin ang nilalang ay merong maliit at payat na pangangatawan at patulis na tenga na talaga namang kapareho ni Dobby sa mga palabas. Hindi matukoy ng mga eksperto kung ano ang nakuha ng nilalang na ito. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin nilang iniimbestigahan. Ngunit dahil sadyang matagal na noong nadiskubre ito, ay mataas ang posibilidad na hindi na mabigyang linaw pa kung ano nga ba ang nakuhanan sa video. Number 2, nakapangingilabot na tao. Sa estado ng Jharkhand, sa silangang bahagi ng bansang India, ay may nakuha ng nilalang ang mga tao na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag ng mga eksperto. Sa kadila ng makikita sa video nito, ang matangkad na tila ba isang tao na naglalakad sa kalsada ng hubot-hubad na talaga namang nakadadagdag lamang sa pagiging nakakatakot nito. Ayon sa mga residente ng lugar ay maaaring kaluluwa daw ng namatay o di kaya halimaw ang nakitang naglalakad na nilalang na ito sa kalsada. Ngunit dahil hindi na ito muling nakita pa, ay nananatili pa ring misteryo hanggang sa ngayon kung ano nga ba ang nilalang na makikita sa video. Number 1, maliit na invader. Mayroong naganap sa isang babae mula sa bansang India na sigurado akong magbibigay ng bangungot sa marami sa atin. Sa kadahilan ng matapos sumakit ng todo ang kanyang tenga, ay nadiskubre sa loob nito ang isang maliit na jumping spider na pumasok at tila ba nanirahan na raw sa loob ng kanyang katawan. Ang mga jumping spider ay kayang umabot ang liit sa mas mababa pa sa kalahating pulgada na nagpapakita lamang kung gaano kadali para sa kanila ang manirahan kahit pa sa maliit na butas ng ating tenga. At dahil mabilis lamang magparami ang nilalang na ito, ay hindi na talaga tayo dapat magtaka pa kung may maganap pa ulit na ganitong pangyayari sa lugar. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Ang bansang India ang sinasabing pinakamaduming bansa sa ating planeta na talaga namang nagpapakita lamang kung gaano karaming mga kaganapan ang nangyayari dito na sadyang mahirap paniwalaan para sa marami sa atin, na nagpapatunay lamang kung gaanong naiiba ang bansa sa ibang mga lugar sa ating daigdig. Kaya para sa iyo, anong pangyayari sa bansang India ang sa tingin mong pinakakakaiba sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.